13 anyos. 14 anyos ako, nakipagpatayan ako. Gustong umagaw sa demokrasyang gobyerno. 14 anyos ako, 3 araw, 3 gabi, bakbakan kami. Sa UPI, Maguindanao. Pero tapos na yun eh. Senior na ako ngayon. Pero lumalaban pa rin. Di ba? Lalaban tayo! Laban ba tayo? Hanggang kamatayan! Laban tayo! Ilakas! Ilakas sa sambayan ng Pilipino! Laban tayo! Dahil pag huminto tayo sa laban na ito, tatapusin ang buhay natin. Ang masaklap, hindi tayo makakaramdam ng problema. Yung mga apo natin. Apo natin. Alin bang mahal ninyo? Yung mga magnanakaw o yung mga apo natin? Apo! Ipaglaban natin mga apo natin! Isigaw! Isigaw laban sa ating apo! Kayong mga nasa gobyerno ngayon, sabi ko nga 1973-74, nagserbisyo na ako sa bayan. Pero pag edad ko sa mga 14 anyos, nakita ko na ang takbo ng ating bayan. Sabi ko, magsusundalo ako. Nagsundalo nga ako. Ang kalaban namin noon, nasa kabundukan! E ngayon, saan ang kalaban? Nasa syudad! Naka-aircon! Puta! Mahirap. Bawal pala magmura. Diba? Bawal magmura. Pero ilabas natin ang galit natin. Ang bayan natin ay para sa taong bayan, hindi sa mga kawatan ng politiko. Kayo, may araw kayo, mananagot kayo sa taong bayan. Tama hindi? Managot sila sa taong bayan. Ulitin natin. Kayong mga demonyo, mananagot kayo sa taong bayan. Baka salita lang kayo ha. Totoo hindi? Tingnan nyo ha. Pangulong Marcos. Marcos loyalis ako, baka hindi nyo alam. Marcos loyalis ako. Sa campaign period, November 2021, tinawagan ako ng isang general na dating instructor ni Bongbong Marcos. Sabi niya, John, tulungan natin si Bongbong Marcos dahil para may pagpatuloy niya yung programa ng ama niya. Sa buong akala ko, darating yung katotohanan. Pero, nabudol!